Hindi mo ano yung sinasabi ng constituents mo. Dapat to conscience vote, hindi yung dahil ikaw ay nadala sa panggigipit, sa pananakot, o sa kung ano man ah, pang-iipit na gagawin sa'yo pag ikay bumoto ng yes. Dapat maliwanag na it should be a clear conscience vote. Hindi dahil sa meron lang nanakot sa'yo or nanggipit na i-hold ang iyong mga proyekto. Sa linya po ng ating komunikasyon via Zoom ngayong umaga si Congressman Paulo Marcoleta ng Sagip Party List. Kong, good morning po. Jade at Admar, ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang hapon ay magandang umaga po sa inyo, Jade and Admar, at sa lahat ng inyong mga manonood ngayon. Opo, Kong, unahin ko itong issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay naprobahan na nga ng House Committee on Justice. Ano? Sa tingin ho ninyo, ilang araw bago po ang nakatakdang botohan sa Mayo 11, may sapat na ho bang bilang ito para umusad itong impeachment complaint laban sa Vice Presidente? Hindi ko pa masabi, Edmar, no? Kasi, Jade po, Jade. Jade, kasi may mga nagpapahayag na nagtatawag ang House leadership na sinasabi nila kapag sila iboboto, eh, yung mga projects nila i-hold. Yun ang sabi. Hindi lang yung mga infra projects nila, kundi mga soft projects daw. Pati mga medical assistance nila, AICS, ay magiging apektado. Kaya sila ay talaga nag-iisip kung talaga ba silang boboto ayon sa kanilang konsensya o kung sila ay talagang magpapapilit dun sa ninanais ng leadership. Opo. May mga kumakalat sa social media, Kong. Hindi ko alam kung monitor mo na may 15 kongresista ata ang nag-withdraw di umano na sumuporta dito nga sa resolusyon kaugnay nga dito sa impeachment ng Vice Presidente. Gaano ito ka-totoo, Kong? Oo nga, nakakita ako ng draft committee report or draft resolution na pinatatanggal yung 15 original signatories. Merong may katotohanan yon na talagang may mga nagdalawang isip na lumagda diyan sa committee report na yan. At yun nga talaga. Sabi naman ng iba, we already secured more than 106 votes, sabi nila. Pero Opo. hindi ko alam, hanggang sa ngayon, baka ongoing pa yung mga negosasyon, kumbaga, dyan sa Kamara. Opo. Sa inyo pong personal na pananaw, ano ho ba ang mabigat na issue na dapat timbangin, no? O dapat tingnan ng mga mambabatas bago po sila bumoto, paborman o hindi dito nga sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Sa akin naman, kung matibay yung complaint na yan, kung talagang busog sa ebidensya, dapat hindi na kailangang takutin pa o puwersahin ang mga kongresista na wag bumoto. Kung talagang kung talagang smoking gun ika nga yung complaint, wala na dapat sapilitan. Hindi ba? Ang lumalabas parang meron pang ganyang mga negosasyong nagaganap. Kung overwhelming naman ang ebidensya, bakit kailangan pang may ganun? Meron pang mga pakiusapan na nangyayari. Hindi ba? Opo. Pero ngayon ba, Kong, dyan sa Kamara, marami na bang naglilipatan at ano naman ang palagay mo doon sa itong naging pahayag po ng NUP kamakailan na hindi sila susuporta kapag walang sapat na ebidensya dito nga sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May mga issue din na o may mga balita na
nagsisimula ng nagsilipatan yung mga mula sa ibang partido tulad na lamang itong Lakas, CMD, papunta sa NUP. Ano po yung sitwasyon, nagiging sitwasyon dyan sa loob ng Kamara, Kong? Ako nga, Jade, ako'y hindi halos lumiban sa mga impeachment proceedings at hearings. At naobserbahan ko na yung complaint na yon, pinutuhan nila na sufficient in form and substance at merong alleged sufficient grounds, sabi nila. Pero nung ito'y pinagbotohan nila, wala pa palang ebidensyang naka-attach. Doon pa lang sa hearing, doon pa lang nila hiningi yung mga ebidensya. Hindi tama yung gano'n na isinumite mo na yung complaint, wala pa palang nakalakip na ebidensya. Doon pa lang sila maghahanap sa impeachment hearings. Tapos yung mga nagsalita doon, hindi naman naka-attach sa complaints. Opo. Pero sa tingin po ninyo, Kong, talagang tutuluyan ito? Matutuloy itong marami ang papabor at uusad yan patungo sa Senado? Sa tingin ko, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para mai-transmit to sa Senado. Pero ang akin lang, pag mahina yung complaint, baka mabasura lang yun doon. Baka walang kahihinatnan yung complaint na yan. Dapat dito pa lang sa Kamara, malakas na yan. Pag dito, questionable na yung reklamo, yung complaint na yan, I doubt if it will survive the scrutiny of the impeachment court. Opo, opo. Bago ko ipasa kay partner Admar, kung ang kabilang kampo ay, alam mo na, nakikipag-usap doon sa iba pang mga kongresista na sumuporta, pabor sa impeachment, sa grupo naman po ninyo, meron din ho ba kayong mga kinakausap at kinukumbinsi, hinihikayat na dapat wag nang ituloy, wag nang botohan, dapat manindigan sa prinsipyo at para sa bayan? Parang ganun po, Kong? Personally, I do not campaign or lobby for it. Pero may mga nagtatanong lang naman. Nagtatanong, sabi nila, sa distrito ko, overwhelming, ayaw nila ng impeachment kay VP Sara. Pero siyempre, ako ang kumakatawan sa aking mga constituents, anong dapat kong gawin. Sabi ko, sundin mo kung ano yung sinasabi ng constituents mo. Dapat to, conscience vote, hindi yung dahil ikaw ay nadala sa panggigipit, sa pananakot, o sa kung ano man pang-iipit na gagawin sa'yo pag ikay bumoto ng yes. Dapat maliwanag na it should be a clear conscience vote. Hindi dahil sa meron lang nanakot sa'yo or nanggipit na i-hold ang iyong mga proyekto. Opo, Congressman, magandang umaga. Si Admar po ito. Maaari din po bang kinukonsidera o tinitingnan na inaamoy din ang... kasi may petisyon laban po dito sa impeachment, no? Dyan sa Korte Suprema. Maaaring kinukonsidera din ba nila ito na timbangin? Kasi baka pagboto nila, kung hindi naman matutuloy, mas lalo silang may ipit dahil mariresbakan din sila talaga ng mga supporter ni Vice President Sara Duterte po. Ayun nga, kailangan timbangin nilang mabuti. Kasi lalo na kung yung distritong kinatatayuan mo ay predominantly Duterte, it will really affect your candidacy come 2028. Kaya dapat pag-isipan lang mabuti. Not only that, yung merits talaga ng complaint, dapat talaga pag-aralin lang mabuti. At mahirap kasi yung complaint na lalagyan mo lang ng laman, pero na-file mo na yung complaint. So hindi pwedeng ganun eh. Dapat talaga. Tama yung sinasabi ni NUP President Ronnie Puno na kailangan a complaint should be backed by strong evidence. Pero kung naghahanap ka pa lang, naghahagilap ka pa lang sa hearing,
doon pa lang it's an indication na talagang mahina ang iyong complaint. Opo, pero ito po ba ay paglabag din po sa ethics ng isang kongresista po, Kong? Kasi naalala ko dati, nung unang hain po ng impeachment, marami mga bumoto. Pero marami din pong nagsilabasan ng mga videos during campaign na nagpapaliwanag sa kanilang mga constituents kung bakit sila na bumoto pabor sa impeachment. Kasi baka mawalan sila ng pondo nga. So, ibig sabihin, hindi sila bumoto dahil sa merito ng kaso o naniniwala silang nagkasala ang pangalawang Pangulo. Una-una pa lang, Edmar, mali na yung yung papakialaman mo yung release ng pondo. Kasi binawal na yan ng Supreme Court dun sa PDAF ruling nila. Yung tinatawag na post-enactment. Pag yan ay lumabas na sa GAA, pinirmahan na ng Pangulo, at meron ng nakalagay doon kung saan nakalaan ng pondo, dapat di mo na pinakikialaman. Kasi yun yung tinatawag na post-enactment. Pagka lumabas na ang GAA, wala ka nang pakialam doon. Kung ano ang nakatakda na kalalagyan ng pondo na yon, hindi mo na pwedeng galawin yun o ihinto ang pag-release nun. Kasi unconstitutional yun. Post-enactment ang tawag doon. Unlawful ang pakikialam mo sa pondo kapag ito ay lumabas na sa GAA. Doon pa lang, may mali na eh. Hino-hostage mo yung pondo para pang-arm twisting mo doon sa isang legislator. Doon pa lang mali na. May mali na sa proseso. Opo, dito po sa issue ng korupsyon na sinasabing umabot na sa trilyong piso ang nawala sa pera ng taong bayan na nabulgar at marami na pong mga akusasyon sa mga kung sino-sino ang posibleng mga mastermind o nasa likod po nitong massive corruption. Nakikita niyo po ba na hindi nagiging priority ito ngayon, though mas malaki ang involved na pera, ang pinag-uusapang pera kumpara dito sa impeachment congressman, or nakikita niyo rin ba na panglihis lang na talaga itong issue din na ito? Kaya nga, you can see the stark contrast eh. Itong sa flood control scandal, trilyon na ng pinag-uusapan. At saka talagang merong mga statements, may mga sworn affidavits na talagang sila ay nag-deliver ng pera. Meron talagang first-hand account. Dito naman sa impeachment ni Vice President, wala naman kahit yung mga bank transactions, wala silang maipakita na transaksyon na talagang yung sinasabi nilang confidential funds ay personal na pinakinabangan ng ating Vice President. Itong sa flood control, talagang may delivery, may mga aktor, may mga litrato pa ng mga pera. No, may mga ex-marines pa na talagang who attested na talagang sila pumunta sa mga bahay-bahay ng mga kinaukulan para maghatid ng pera. Ito kay Vice President, wala eh. There's no direct linkage. Walang direct linkage. Opo. Kong, huli na lang pong topic po mula sa akin. Ang dalawang kongresista na kasamahan nyo rin po dyan sa Kamara, matapang po na talagang tumutuligsa, no? Kahit na mga kasamahan ninyo dyan sa Kamara, grabe din, no? Ang kanilang mga pahayag. I'm talking about Congressman Miao Miao Barzaga, Congressman Kiko Barzaga, at itong si Congressman Leviste po. Ano po masasabi ninyo? Halimbawa, dito kay Congressman Barzaga na sinasabing posibleng ma-expel nga po dyan sa Kamara, at kahapon talagang pinagtulungan din sa pagdebate itong si Congressman Leviste sa kanya rin po mga pahayag, Kong. Kaya nga, kahapon nandun din ako. Ako sana isa rin sa mga mag-interpellate kay Kong Leviste. Pero ewan ko, ngayon lang ako nakakita na apat ba yung tumayo doon para ika nga parang lumalabas na pinagtulungan si Kong Leviste. Nandun tumayo si D.S. Garin, si D.S. Suarez, si Chairman Terry Ridon,
At sa bandang dulo, andun si Kong Adjong. Ngayon lang ako nakita na halos lahat ng rostrum may napuno dahil sa isang privilege speech. At ang nakapagtaka doon, ngayon lang ako nakakita ng isang privilege speech na pinabubura. May nag-motion, ito nga si Chairman Terry Ridon, pinabubura niya yung entire speech ni Kong Libiste. Sabi ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyan sa kasaysayan ng sa tagal ko sa Kongreso. At saka buti naman na winidraw niya yung motion niya na yon at pina-amend naman ni DS Garin. Sabi niya, hindi na namin i-withdraw, kaya lang papa-amend namin. Motion to strike out the statements of Kong Libiste that has no attached evidence. Sabi ko, saan ka nakakita ng privilege speech na nalalakipan mo na kagad ng attached evidence? Kung meron man na ebidensya, kung maghahanap ka ng ebidensya, dapat yan sa committee na. When the privilege speech is referred to the appropriate committee and if it merits an investigation, doon ang presentasyon ng ebidensya. Hindi dito sa privilege speech. Kaya medyo nakakatawa ang nangyari kahapon. Lahat ng panggigipit ginawa nila laban kay Kong Libiste. Opo, which is, yan po yung nakita natin noon. Hindi ho ba, yung every time may magsasalita po Kong na isang kongresista, lalo na laban po sa mga Duterte, kaagad-agad, kinabukasan o ilang araw ay magkakaroon ng investigasyon. Pero iba dito sa kaso ni Congressman Libiste. At may panawagan nga siya dahil nga iba-iba na yung mga sinasabi para magkalinawan na ay magkaroon ng investigasyon. Payag ho ba yung mga kongresista doon sa kanyang hamon dyan sa Kamara? Sabi nga ni Madjo Sandro Marcos kagabi, kung kailangan mo mag-privilege speech ulit, hindi kita pipigilan, sabi niya. Sana magtotoo sila sa kanilang mga pahayag. At kung talagang seryoso sila, gawin nila ang full-blown inquiry ito para maliwanagan. Gusto naman nila, doon pala sa privilege speech, meron ng naka-attach na evidence. Paano mo mangyayari yun? Kino-constrain nga nila yung time limit sa pagde-deliver ng privilege speech. Gusto nila 10 minutes lang. Kasama na interpellation. Sabi ko, this is impossible. This is very restrictive tong ginagawa nyo. Privilege speech pa lang kulang na 10 minuto. Isasama nyo pa yung mga gusto mag-interpellate. Sabi ko, ito lang yung tanging kongreso na talagang pag dissenting ang inyong boses, talagang pipigilan ka or puputulin ka. Dati, ako naging chief of staff ako dyan, Edmar, for a number of congresses. Talagang yung minority, they are given the full latitude to speak. Minsan inaabot ng 2 oras magsasalita sila. Unlimited ang kanilang oportunidad para magsalita. Pero ngayon, bakit ganito? Parang wala nang karapatan magsalita ang mga miyembro ng minorya. Na talagang sinisila ang aming karapatan para magsalita. Hindi pa nangyari ito. Para bang ang lumalabas? Wala ba kayong kakayahan para magbigay ng rebuttal sa aming mga sinasabi? Hindi nyo malabanan, hindi nyo may counter ang aming sinasabi, kaya gusto nyo na lang putulin ito. Yun po ang lumalabas Parang hindi nila kayang sagutin ang aming mga sinasabi, kaya mas ninanais na lang nila na putulin o pigilan ang aming pagsasalita. Pero kung interesado ho ba yung karamihan po o yung mga nagsasalita po dyan na doon sa pagkakaroon ng investigasyon laban nga dito sa Executive Secretary pa at isang kasamahan pa ninyong kongresista dyan? Kung talagang seryoso sila, Edmar, kailangan itayo kagad nila yung investigasyon na to. Yung nga lang yung nga lang Committee on Infra dalawa lang na hearing, bigla na nilang pinutol. Kasi natapos lang sila kay Diskaya, yun lang.
Hindi na nila pinagpatuloy dahil meron na daw ICI. Pwede namang tumakbo ang investigasyon ng House. Pwede tumakbo ang investigasyon ng Senado in parallel to the ICI investigation. Ba't di nila ginawa yun? So kung talagang seryoso sila dyan sa mga pahayag ni Congressman Libiste, kailangan ito magsagawa na agad ng investigasyon at malaman kung sino talaga yung nagsasabi ng kasinungalingan sa katotohanan. Lalabas lahat dyan sa investigasyon. Kaya lang, baka pagtulungan na naman nila si Kong Libiste sa komite. Opo. Opo. Dito tayo sa isa pa, yung dalawa pang kasamahan po ninyo dyan sa Kamara. Kasi nabanggit po ng Ombudsman itong si Congressman o dating Speaker Martin Romualdez at si Zaldico bilang mastermind umano sa flood control anomaly. Gaano ho ba kabigat na implikasyon po nito dyan po sa Kamara, lalo na po sa mga kongresista? Sa akin, isang malaking development ito na supposedly coming from an ally sa mismong ombudsman nangyari na sinasabi niya na ang talagang masterminds ng flood control scam na ito ay ang dating speaker at si dating appropriations chair Saldico. Hindi ko alam kung mabubulabog ba ang House leadership dito. Kasi meron pa namang linkages more or less yung existing leadership. Diyan pa rin si Majority Leader Sandro Marcos na pamangkin ng dating speaker. Hindi ko alam kung paano nila tatanggapin ito pero sana ay maging bukas palad sila kung ano man ang investigasyon na isusulong dito. At sana maging makatotohanan ang sinabi ni Senator at Blue Ribbon Chair Ping Lacson na ituloy ang investigasyon ng Blue Ribbon patungkol dito para matuntunan natin ang totoong mga masterminds dito sa flood control scam na ito. Opo. Si dating Speaker Martin Romualdez ho ba, kung nakikita, present ba dyan sa Kamara? Nakikita ho ba ninyo siya? Hindi madalas. Hindi madalas. Nakita ko siya last February. Last February. Pero itong mga nakaraang linggo, hindi ko siya nakikita. Opo. Pero nananatiling malakas pa rin ho ba yung kanyang partido dyan? Hindi ko rin masabi, Edmar, kasi nagkakaroon na nga ng lipatan sa mga ibang partido eh. Opo. Ang alam ko, ang lakas nabawasan na rin, naglipatan sa ibang mga partido. Humina na. It seems na it has shrunk in numbers kasi dati they were the predominant party Opo. alongside the Partido Federal pero parang they are dwindling in numbers. Opo. Huli na lang. Yun ang narinig ko. Opo. Kong, huli na lang. Yung issue ng palit liderato, hindi naman po yun totoo. Gaano ba yan totoo yung ganung mga balita? There were talks about it na naririnig ko. Kaya lang, tingnan mo ito, Edmar, no? Halimbawa, sabi nila, by Monday, the leadership, sabi nila, might secure more than 106 votes, sabi nila. At ang naririnig ko lang, ito ay naririnig ko lang naman pag ako'y nasa lounge lang, pag ako'y nakikipag-usap sa mga kapwa-kongresista, they might achieve more than 106, sabi nila. Baka daw mga 120 pa sabi nila. Pero kung tutusin mo, itong 120, out of 317 total House members, this number constitute a less than the half of the total House members. Kahit makuha nila to, paano yung remaining na hindi boboto?
itong remaining na hindi boboto could pose a challenge to the House leadership. Hindi ba? Opo. Pwedeng maging threat to sa kasulukuyang liderato. Paano pag sinabi, ah, itong mga hindi bumoto, puputulin ng ang mga pondo, mga proyekto, hindi i-release. Ano na lang ang mangyayari, di ba? Lalong-lalo na, itong hindi boboto ay this constitutes the majority of House members Mm. versus the 120 or so na boboto daw ng yes. So, makikita mo dyan yung dynamics later on, kung ano ang mangyayari. Opo. Wala akong sinasabing magkakaroon ng pagpapalit, no? Pero medyo magkakaroon ng imbalance, kumbaga, Mm. after the voting. Opo, opo. Siguro kung yung mensahe sa ating mga kababayan nanonood, nakikinig ngayon, alam naman natin, nasa gitna po tayo ng krisis at natutugunan pa ba yung mga pangangailangan, yung mga pangunahing issue bukod dito sa impeachment diyan sa Kamara? Sa akin naman, Edmar, meron ding mga hearings na isinasagawa sila, halimbawa yung lead committee na sinasabi para tugunan daw yung existing crisis. Pero nananatiling puro ano lang pagdidinig eh. I want concrete and actions, tangible actions na dapat nararamdaman ng mamamayan. Clear, decisive actions on the part of the executive, specifically the president. Dapat makita sa kanya yung yung palasakit sa kanyang mga kababayan. Doon pa lang sa kanilang mga cabinet secretaries parang hindi mo makita yung yung awa sa mga tao sa paghihirap na kanilang dinadanas. Tulad ng napapanood ko yung pahayag ni DOE Secretary Garin na volatile daw ang nangyayari sa Middle East, ganyan. So parang wala siyang pakialam. Lumalabas na wala siyang pakialam na we are everything here is beyond our control, sabi niya. Lalong-lalo na with the oil deregulation law, sabi niya. Parang hindi mo nakikita yung yung malasakit, yung ikaw ang tinaguri ang DOE secretary, dapat you impose, gumawa ka ng paraan para yung paghihirap ng mga mamamayan maibsan. Hindi yung parang lumalabas, depende yan sa market dictates depende rin yan sa tweet ni Donald Trump. Pag sinabi niya nga atake siya, ayun na naman, gagalaw na naman ng Ano ba yan? Parang wala tayong makita man lang na tayo ay nalulungkot. No? Kita natin na tayo may pakialam sa pakiramdam ng mga mamamayan dahil hirap na sila. Dito pa lang sa mga kabinete, makikita mo, meron ba silang pagmamahal sa mamamayan? Opo. Kong, maraming salamat po sa inyo pong oras. Magandang umaga po sa inyo. Sa ulitin. Salamat Edmar at Jade sa pagkakataong ito. At regards po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Thank you po. Yan po mga kababayan, si Congressman Paulo Marcoleta ng Sagip Party List ang ating nakausap, napakinggan, kaugnay ka po dito sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, yung naging mainit na diskusyon, talakayan o debate sa pagitan ni Congressman Leviste at ng ilang pang mga kongresista kahapon po yan. At marami pang mga issue kaugnay dito sa ating bayan.